pag-aaral po. Sige po, lahat tayo ay sandali niyo mo manalangin. Aming Diyos, na dakila, may lalang ng lahat ng bagay, nagpapatupad ng lahat ng bagay, at nagbigay sa amin, O Diyos, ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo. Maraming salamat po sa biyaya, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, as we study this book, O God, Lord, nawa ay patuloy namin maunawaan ang kahulugan ng buhay. Lord, in a very personal way, O God. And hiling po namin, O Diyos, ang iyong gabay at pagsasaliksik niyo po sa aming mga puso. Lord, kung nandun ba kami sa gitna ng iyong kalooban, Panginoon, lumalakad ba kami, Lord, sa mga nais niyo po, Panginoon. At anuman po, Diyos, ang mga bagay, Lord, na makita namin na hindi po kalooban niyo po sa aming buhay, tulungan niyo po kami na isuko ito sa inyo, Diyos. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Magitan, Lord, na yung Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, palakpakan po natin ulit si Lord po. Glory to God po. Glory to God. Ayan po, quick review lang po. Sabi natin last week, no, na ang aklat po ng Ecclesiastes ay sa Hebrew niya po ay Kohelet. Ibig sabihin po ay teacher or preacher. Kaya itong aklat po na ito ay parang sermon po ito. Sermon po ito ng author. At yung Greek word niya po ay Ecclesiastes, no? From the word ecclesia. Di ba yung church, ibig sabihin ng church ay ecclesia. The one who gathers together. Yun po ang ibig sabihin ng ecclesia or simbahan. Di ba? Ganun naman po ang church, no? Tayo po dito ay nag-gather po tayo for one purpose. Dinala po tayo ng Panginoon. Yun po ibig sabihin ng word na Ecclesiastes po. And meron two primary ways po para po maintindihan natin yung aklat po na ito. Una po, ang aklat na ito ay sinulat ni Solomon bilang venting. No, venting, paglabas ng kanyang sama ng loob. Okay? Pag-isip ko yung word na venting, isip ko yung word na ventilation, no, labasan. No? Paglabas ng kanyang sama ng loob sa Diyos o sa buhay. Na-disappoint kasi siya at the end of his life. And then pangalawa is yung sinulat niyo po ito bilang warning, no? Bilang babala sa mga tao na gusto maranasan ang lahat ng bagay sa mundo, pero at the end of his life pala is meaningless at meaningless lang din yung sinabi niya, no? And then, sabi po natin last week, okay, na si Solomon po ang sumulat nito. Yan, si Solomon ang sumulat nito. Merong tatlong aklat na sinulat si Solomon sa Bible. Yung Proverbs, which is sinulat niya. Yan, narinig ko ba ako? Narinig ko ako. Okay. Yan. Yung Proverbs or Kawikaan, sinulat niya po ito during his early life. No? Yung bata pa siya, naging hari siya. And then Song of Songs, Song of Solomon, sinulat niya po at the center of his life, sa gitna ng kanyang buhay. At yung Ecclesiastes naman po, ay sinulat niya nung dulo ng kanyang buhay, nung malapit na siyang mamatay. Kaya po, itong Ecclesiastes or mga ngaral, ay tinignan niya yung buhay doon sa rear view mirror. No? Para bang nag-look backward siya. Ano bang nangyari sa aking buhay? Is an evaluation po ng kanyang pangyayari sa kanyang buhay. At alam natin, ano yung discovery niya patungkol sa buhay? Meaningless, mabilis lang daw ang buhay. No, at mahirap siya intindihin at natutunan din po natin last time yung mga pwede natin matutunan sa aklat po o sa sinulat po ni Solomon. Ngayon naman po umaga, pupunta po tayo sa chapter 2. Okay? Yung chapter 2 po, okay? Ang title po natin ngayong umaga po is What Matters in Life. Okay? What Matters in Life. Sa Tagalog po, ano ang mahalaga sa buhay? Tanong mo nga sa katabi mo, ano ang mahalaga sa buhay? Tanong mo sa kanya. Okay? Sagutin mo naman siya. Sagutin mo. Ano ang mahalaga sa buhay? Okay? Maybe for some of us, no? For some people, ang mahalaga sa kanila ay pera, no? For some people, kaya yun ang palagi nilang iniisip at pinupurso sa buhay. Okay? For some people naman is education, pagtatapos. Ang mahalaga sa akin during this time is yung education. For some people is family.
No? Mahalaga ang family, tama ba? Especially po sa atin, mga Pilipino, we're very family-oriented, mahalaga sa atin. And for some people naman po is achievement, no? Achievement. Or mga, kumbaga, makilala ka, matanyag ka. For some people, ganun ang kanilang ninanais sa buhay. Ito mga bagay na ito ay it points out po doon sa hinahangad ng tao na kasiyahan at katuparan. Okay? Happiness and satisfaction. Sino dito ang nagdanais ng happiness? Wala? Okay. Wala ba? Sino, ulitin ko tanong po, sino po dito nagdanais ng happiness? Amen. Parang natok na kayo kasi simula pa lang natin. Okay. Happiness, no? Kasiyahan. Nais natin maging masaya, diba? Yun naman, kaya gusto natin mag-achieve sa buhay, magkaroon tayo ng mataas na education, magkaroon tayo ng maayos na trabaho someday, magkaroon tayo ng pera, panggastos, kasi we want happiness or satisfaction, katuparan po. And sa umaga nito, tingnan natin kung paano ba hinahanap ni Solomon. No? Kung paano niya pinurso itong mga bagay na ito. At nasumpungan niya ba? No? Natagpuan niya ba yung happiness and satisfaction doon sa kanyang mga hinahanap? Okay? Ayan. Tatlong bagay. Gusto ko po maalala niyo po sa umaga na ito. Una is yung research o paghahanap ni Solomon ng happiness and satisfaction. Pangalawa is yung regrets. Pagsisisi niya. Bakit kaya siya nagsisi? No? And pangatlo po is realization. Yung kanyang pagkatanto at o naunawaan doon sa kanyang naranasan. Okay. Una po, yung research. Ano ba hinanap ni Solomon? Sabi niya, sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay. Okay? Pag sinabing layaw ng buhay, sa English po is pleasure. No? Yung kasiyahan. Yung bang mga bagay na masarap sa pakiramdam. Yun po yung ibig sabihin ng layaw ng buhay. Pleasure. Sa ano po, sa philosophy, meron tinatawag na hedonism. No, yung hedonism, ito'y paniniwala ng mga Greek philosopher na ang ultimate na kasiyahan ay sa magitan ng pleasure. Yung bang masarap na pakiramdam. Kaya nga ang mga Greek people, they want pleasure in life. No? Yun po ibig sabihin ng hedonism. Now, si Solomon, sinubukan niya. No? Sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng layaw ng buhay? Amen. Pero, and sabi niya, pero nakita ko, wala rin itong kapuluhan. Naranasan niya yung mga sinubukan niyang ilasapin yung mga layo na ito, ng buhay na ito, pero sabi niya, wala daw itong kapuluhan. Okay? And sa verse 2, sabi niya, ano ba yung mga sinubukan niya? Okay, mga pleasures in life. Una po is yung, sabi niya, kamangmangan ang sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala ring kapuluhan. Ang unang sinubukan ni Solomon para maranasan yung para makuha niya yung happiness and satisfaction, una niyang sinubukan is yung pagtawa. Ibig sabihin, si Solomon, dahil hari siya, meron siyang access sa lahat ng bagay, siguro nagpapunta siya ng mga comedian. No? Mga comedian doon sa kanyang palasyo, o kaya may mga entertainer siya, yung mga circus, nagpapunta siya doon, at sabi niya, gusto kong matawa para maranasan ko yung happiness and satisfaction. Now, tanong ko po sa inyo, masama po bang tumawa? Ha? Kasi of course, hindi po masama ang tumawa. Kasi, in fact, sabi nga siguro nakalimutan niya yung sinulat niya sa Proverbs. Sabi niya sa Proverbs, laughter is the best medicine, no? No? And then, sabi niya dito, kamangmangan daw, no? Ang sobrang pagkatawa. Ibig sabihin po, hindi po masaya, ay hindi po masama ang maging masaya o tumawa. Pero anong masama dito sa ginawa ni Solomon? Para bang ninanais niya yung kasiyahan, yung pagkatawa, yung katuwaan, ay yun ang makakasagot sa
hinahanap niya yung problema sa kanyang puso. Okay? Di ba maraming tao today, no? Especially ngayon sa social media. Ay, parang malungkot ako. Ay, parang marami akong parang pinagdadaanan. Kaya, try ko nga cellphone ka na lang, tapos gahanap ka ng mga nakakatawa, di ba? Tama ba? Yun naman ang ninanais natin, di ba? Pero alam niyo po, hindi yun ang sagot na nasubukan ni Solomon. And nalala ko po si Mary, yung kwento ni Mary. Iyak siya ng iyak doon sa isang sulok. Tapos may lumapit sa kanya, sabi niya, Mary, anong problema mo? Bakit ka iyak ng iyak? Sabi niya, hindi kasi yung pinagdadaanan ko. Sobrang lungkot ako. Sabi nung kumausap sa kanya, o sige, Mary, ito bigyan kita ng pera. Bumili ka ng ticket doon sa circus. Merong clown doon. At manood ka para maging masaya ka. Sabi ni Mary, babayaan mo ko. Huwag mo akong pakialaman. Tapos sabi nung sige, ito na. Bumili ka, balik ka pang magsama, Mary. Sabi niya, hindi pwede yung gusto mo. Bakit hindi pwede, Mary? Sabi niya, kasi yung clown na nagpe-perform doon, ako yun eh. Sabi niya, siya pala yun, no? Yung nagpapatawa is meron palang matinding problema doon sa kanyang buhay, di ba? Kaya po last time may palabas yung Showtime, no? Yung sa hindi ko naman napanood, pero yung mga clips lang. Yung mga komedyante, no, pinalabas nila doon sa Showtime, doon sa kanilang ba tawag doon sa every year nilang ginagawa? Yung basta parang showdown nila sa mga host nila. And then yung mga comedian doon, nagpalabas sila. Ano yung pinalabas nila? Yung other side ng buhay nila. Nagpapatawa sila, pero parang pala ng mga pinagdadaanan din nila. Ibig sabihin, yung kasiyahan, katuwaan mo ay hindi rin sapat talaga para ma-fulfill yung ating inner na situation po ang problema natin. Okay? Kaya sabi niya, sinubukan kong magpakasaya sa pag-inom naman ng alak. Okay? Sinubukan niya na lunurin yung kanyang sarili sa alak. Alam naman natin, sa alak, di ba, why people drink wine? Kasi po, gusto maging masaya. Tama ba? Ano sinasabi ng mga nagiinom ng alak bago sila uminom? Ano sinasabi? Di ba yung mga subasa, di ba? Cheers! Di ba? Cheers! Ibig sabihin nun, ano sabihin ng cheers? Kasi maging masaya tayo. Pagdiwang natin, you know. Now, hindi ko muna wala tayong time para paliwanag yung masama ba yung alak or pag-inom ng alak. Next time po, ipapaliwanag natin yan. O kaya na may tanong po sa akin. Pero, ganun pong ginawa ni Solomon. No? Sinubukan niya yung alak, pero alam niyo, sabi niya, wala pa rin kabuluhan. Kumbaga, sabi ni Solomon, parang may inom ako ng marami alak, tapos problema ako, tapos nagkaway-away yung mga ko. Siguro, marahil ganun yung niya. And, nakakatuwa lang si Jim Carrey. Kilala niyo po si Jim Carrey, no? Isang komedyante. Sabi niya, I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dream of, so they will know that it is not the answer. No, even yung parang komedyante, sikat, no, at naging mayaman din talaga, pero sabi niya, yung magiging famous, magiging mayaman, ay hindi rin yun ang sagot sa pinaka-hinahanap ng tao na kasiyahan at kasapatan. Okay? Okay? Hindi po masama, hindi po masama yung mga ganung bagay, pero sinasabi lang po natin na hindi natin masusumpungan ang totoong kasiyahan, kasapatan ng buhay sa mga ganung bagay. Okay? Next po. Ano ba sinubukan niya? Ano bang tinry niya? Sabi niya, gumawa din ako ng mga dakilang bagay. Nagpagawa ko ng bahay at nagtanim ng mga ubas. Nagpagawa ko ng mga taniman at pinataniman ko ito ng sari-saring puno na namumunga. Nagpagawa ko ng mga imbakan ng tubig para patubigan ang mga pananim. Ibig sabihin, si Solomon pala is plantito, no? Plantito. Siya yung, wala na siyang magawa, parang hindi niya nakuha doon sa laughter, hindi niya nakuha sa wine. Ano isip niya? Nagpagawa siya ng mga establishment.
And then, nagtanim siya. Nalala ko po dati, nung pandemic, kami ni Jen, nag-ano kami, kasi di ba nung pandemic, sa bahay lang, nagtatanim talaga, di ba? And then, sunubukan namin yung magtanim ng ano, yung maliliit na, chocolate ba yun? Yung mga maliliit na halaman. And then, bumili kami, tapos, sabi ko kay Jen, okay, bili tayo, tapos ano ba? Opo, basta yung mga maliliit po, yung mga inaalagaan, ano ba? Chocolate, okay. Okay yun. Hilap kasi bigas, no? And then, sabi ko, paramihin natin. Tapos, benta natin, baka ito na yung mag-aahon sa atin sa gira. Okay. Tapos, lumibas yung 2 linggo, 3 linggo, namatay na, nung na parang natutuyo yung mga tapos naglaglagan yung mga dahon, no? Naalala ko lang. Susunod, ganun po yung tunay niya. Nag-alaga siya, tapos nagtanim-tanim siya, para maliw siya sa buhay. Hinahanap niya yung kasiyahan, kasapatan doon sa mga bagay na yun. Sa madaling salita po, si Solomon, ginawa niya yung sarili niyang busy. No? Ginawa niya yung sarili. Alam niyo, meron nga akong nakausap. Sabi niya, Pastor, para matanggal yung aking kalungkutan sa aking puso, mga iniisip ko, sinisikap ko na maging busy na lang. Marami yung pagkakaabalahan para hindi ko maisip yung mga problema ko, pinagdadaanan ko. Wala lang pong masama doon, no? Pero it will not totally solve our problem. Okay? Matutunan tayo kay Solomon. Ano bang ginawa niya? Hindi lang siya nagpasaya, hindi lang siya naggawa, kundi bumili din siya. Bumili siya ng lahat ng lalaking alipin, babae at lalaki. At ako ang may pinakamaraming kawan na hayop, lahat na naging mayaman sa Jerusalem. Siya yung pinakamarami. Nakaipon ako ng napakaraming ginto. Ipon din siya. Ginto, pila. Sabi niya, marami akong mga awit, entertainer. No? Siguro, naimbitahan niya sila Jollibee, sila Ogie Alcacid, no? Sila Pilita Morales, no? At marami din siya lalaki o babae at marami akong mga asawa. Last week, di ba? Sinabi natin yung asawa niya ay 1,000. Can you imagine? I-meet niya yung isang babae, no? Isang babae sa isang araw. At mamimit niya na ulit yun after 3 years, no? Kasi 1,000 yung kanya asawa, no? Pero sabi niya, ang kaligayahan ng isang lalaki at ako pinakamayaman at pinakamarunong na tao na buhay sa buong Jerusalem. Pero sabi niya ito mga to is wala pa rin kwenta, no? Sabi diyan, sunod na verse, nakuha ko ang lahat ng magustuhan ko, ginawa ko ang lahat na inakala kong makapagpaligaya sa akin, nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko. Pero, nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rin sa mundo. Grabe, no? Grabe yung ending, no? Lahat is not naranasan niya. And he ended saying, meaningless. Mga kapatid, hindi natin sinasabi, no, na masama po ang magsaya, mag-relax, ma-entertain, manood ng mga video or movies, hindi po masama, no? Of course, ang masama is yung mag-asawa ng marami. Okay? Yung 1,000, no? Yun ay pinagbabawal sa Bible. Pero wala doon sa mga bagay na yun po ang nagbigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. Ito po gusto ko pong makita niyo po sa umaga na ito, no? Si Solomon trying to organize his life from the eternal, not from the internal. Trying to organize his life from external, not from the internal. Ano ibig sabihin? Inayos niya yung buhay niya sa magitan ng pag-ayos doon sa mga panlabas na bagay sa buhay niya. Okay? Kaya, ang ginawa niya, nagdagdag siya, bumili siya, ginawa niya sarili yung busy, pero hindi niya inorganize, hindi niya inayos yung puso niya, yung relasyon niya sa Diyos, yung kanyang pananampalataya, that before of his life, at the beginning of his life,
siya po ay nagkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Maayos yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Siya po ay fulfilled sa kanyang buhay. In fact po, tingnan niyo po nung last Sunday, di ba? Ano hiningi niya sa Diyos? Ang hiningi sa Diyos is karunungan para mapaglingkuran ng Panginoon at the beginning of his life. Pero at the end of his life, ano nangyari? Dahil napalayo siya sa Diyos, ang inaayos niya sa buhay niya is yung mga bagay na panlabas lang. Kaya po mga kapatid, tandaan natin ito mabuti, no? Mapapansin niyo po, pag malayo tayo sa Diyos, lahat ng pagkakabalahan natin, yung mga bagay na panlabas lang. Mga material na bagay, yung mga makamundong bagay lang. Yun ang uunahin natin pag wala tayong maayos na relasyon sa Diyos. Pag hindi natin inayos yung internal part, yung heart natin, yun ang uunahin natin. Okay? Ano bang warning ni Jesus sa atin? Sabi ni Jesus sa Mark 8:35-36, sapagkat sino mang nagnanais maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay magkakamit nito. Grabe, no? Sino daw ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, ibig sabihin, ibigay niya sa Diyos para sa Ebanghelyo, ay magkakamit ng totoong buhay. Yan ang promise ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, pag inuna natin si Lord sa buhay natin, doon mo mararanasan ang totoong buhay. Sabi niya, verse 36, sapagkat ano ang pakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Sabi ko nga po, magmay-ari lang ako ng ng 7-Eleven Masaya ako. Pero wala may 7-Eleven dyan. Pero sabi ni Jesus, di ba, makamtan mo daw ang buong sanlibutan. No? Sapagkat ano man ang pakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan. Buong sanlibutan, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. Mababaliwala rin po yun. Sayang lang po ang buhay niya. Okay? Yun po natuklasan ni Solomon. Yun yung hinanap niya. Pangalawa po yung regrets niya, yung pagsisisi niya. Okay, anong regrets niya? Ito po. Ito sa verse 17. Basahin natin. Kaya, ang sabi, kinamuhian ko ang buhay. Grabe, no? Hinanap niya, sinungkungan niya, talagang pinuso niya yung mga bagay na yun. Pero at the end of his life, sabi niya, kinamuhian ko ang aking buhay. Dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa rito sa mundo, ang lahat na ito'y walang kabuluhan para lang umahabol sa hangin. Kinamuhian niya ang kanyang buhay. Ano pa? Ano pang regrets niya? Kinainisan ko lang ang mga pinaghirapan ko dito sa mundo. Ang nakakatawa lang doon, no? Kasi, sabi diyan, dahil kinainisan niya daw yung lahat ng pinaghirapan niya. Bakit daw? Dahil maiwan ko lang ang mga ito sa mga susunod sa akin. Ibig sabihin si Solomon, naging mayaman, nagkaroon siya ng maraming salapi sa buhay, kayamanan, pagmamayari. Pero at the end of his life, hindi niya madadala yon at mamanahin lang ng mga taong maiwan sa kanya. At sino ang nakakalam kung marunong siya umangmang? Di ba? Maging anuman siya, siya pa rin ay nagmamayari ng lahat ng pinaghirapan ko ng buong lakas at karunungan. Wala rin itong kabuluhan. Verse 20, sabi niya, kaya nang hinayang ako sa lahat ng pinaghirapan ko rito sa mundo. Grabe, no? Ganun yung kanyang regrets, no? Mga kapatid, meron ba tayong mga regrets or mga maling mga pinupulso sa buhay? This morning po, gusto ko lang pong i-share sa inyo, no, na itong message po na ito, itong message na ito, ay hindi po para encourage tayo to look back doon sa mga pagkakamali natin. Kundi yung message po na ito is to encourage us to look forward doon sa bagong buhay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, yung Christian life po, yung buhay bilang isang Kristiyano, ito po ay buhay ng bagong simula na nabubuhay ka para sa ating Panginoon Kristo. Na merong kahulugan, merong purpose, merong mission, at merong tamang pinapahalagan sa buhay. Okay? Siguro meron tayong mga pagkakamali, meron tayong mga maling desisyon sa buhay, o maling mga pinulso sa buhay, hinabol sa buhay. But it does not matter. This morning po, God is reminding us na yung Christian life po is all about
new life in Christ. Okay? Sino ba dito ang nakay Kristo na? Amen. Mayroon na tayong panibagong pursuit, panibagong pag-asa, panibagong hinahangad, at panibagong kaligayahan at papaligaya sa atin. Of course po, si Lord, bibigay niya yung ating mga pangailangan. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. Nanakawin din ang mga ito at ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang nasisira at wala ring mga magnanakaw. Sa buhay ni Solomon, inipon niya lahat. Pero at the end of his life, hindi niya rin pala madadala ito sa kanyang patutunguhan. Okay, and lastly po is yung realization niya. Ano naman yung realization niya? Okay, nandyan pa po ba tayo? Anong realization niya? Ang ganda lang, no? By the way, si Solomon po, itong book na ito, no? Para bang nag-backslide si Solomon? Kung mababasa niyo po ito, no? Para bang nagsimula siya ng maayos, pero parang nag-backslide siya, no? Nakalimot siya sa Diyos. Pero I believe po na at the end of his life, kung siyang realization, kung mababasa niyo kasi ng buo ito, para bang chapter 1 to 11 is all about disappointment. Pero chapter 12 is all about yung kanyang pinaka-conclusion na realize bago siya kumatay. Kaya I believe po si Solomon, bagamat siguro nag-backslide siya, pero nakabalik siya sa Diyos. Okay, tingnan natin, no? Ano yung realization niya? Una, ang realization niya, i-enjoy ang buhay na merong kaunawaan na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Okay? I-enjoy ang buhay na merong kaunawaan na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ano sabi niya? Anong pinakamagandang gawin ng tao? Sabi niya ay kumain, uminom, okay? Hindi mo panglasing uminom at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Ibig sabihin, yung sabi ni Solomon, ay, itong lahat ng ito, blessing to galing sa Diyos. Kaya sabi niya, nalaman ko na galing ito sa Diyos. Kaya dapat lang enjoy itong mga bagay na ito. Dahil paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos. Lahat ng bagay ay pinagkaloob ng Panginoon. Pamilya, trabaho, kayamanan, achievements, ito po ay galing sa Panginoon. Ito po, kung merong pinagkaiba yung taong nagkaroon ng blessing na hindi niya iniisip na galing ito sa Diyos, gagamitin niya lang ito sa pansariling nais lang. Pag ang tao po, nakamtan niya yung mga bagay sa mundo na ito, tapos wala si Lord doon, I'm sure po gagamitin niya lang ito sa pansariling kagustuhan. Pero ang taong nakatanggap ng blessing, tapos in-acknowledge niya ito na galing ito sa Diyos, gagamitin niya ang blessing sa kalooban ng Panginoon at sa ikapupuling niya. Ang taong nakatanggap ng pagpapala na merong kaunawaan na ito ay galing sa Diyos, gagamitin niya ito para sa ikapupuling ng ating Panginoon. Pangalawa po, realization ni Solomon, ang pinakamalagang bagay sa mundo ay magbigay ng kalukuran at kapurihan sa ating Panginoon. No? Ang pinakamalagang bagay sa mundo ay magbigay ng kalukuran at kapurihan sa ating Diyos. Sabi niya sa verse 26, sabi diyan, dahil ang taong nagbibigay lugod sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman, at kagalakan. Can you notice, mga kapatid? Binanggit, no? Ang taong nagbibigay lugod sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman, at kagalakan. Alam niyo po itong karunungan, kaalaman, at kagalakan? Si Lord lang po ang makaya magbigay nito. No? Hindi ito kaya ibigay ng material na bagay, at hindi rin po ito kaya ibigay ng education na natapos mo o ng mga bagay na meron ka. Itong mga bagay na ito, karunungan, kaalaman, at kagalakan.
Ang Diyos lang may kaya magbigay. For example po, sa trabaho, no? Ang Diyos po nagbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman. Sa pag-aaral ang Diyos po. At higit sa lahat po, yung kagalakan sa ating puso. Ibig sabihin ng kagalakan po is yung joy. No? The whole joy. Sabi ng psalmist sa Psalms 16 verse 11. Wala dyan sa slide, no? Sabi doon, there is fullness of joy in the presence of the Lord. Yung kagalakan, meron daw buong kagalakan, nag-uumapaw na kagalakan sa presensya ng Panginoon. Only God can give this thing. At itong bagay na to, tatlong bagay na ito na-discover ni Solomon, hindi niya ito nakuha sa mga bagay na nakumptan niya. No? Sabi niya, si Lord lang ang makapagbigay nito. At ang makasalanan, ito po, tingnan niyo mabuti, no? At ang makasalanan ay binibigyan ng Diyos ng trabaho upang mag-ipon ng kayamanan para ibigay sa taong nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya lahat ng pagsisikap ng makasalanan ay walang kabuluhan para siyang humahabol sa hangin. Kaya, mga kapatid, ano ang mahalaga sa buhay? Yung makapagbigay tayo ng kaluguran, kasiyahan sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin, ano mahalaga sa buhay? Not happiness. Not just satisfaction. Ang mahalaga sa buhay is magbigay ka ng kapurihan, karangalan, kaluguran sa Diyos. And happiness is a byproduct of our relationship sa Diyos. Satisfaction is a product, no, ng ating pagbibigay ng pagpupuri sa Diyos. I don't know, no? Pero sino dito ang magtataas ng kamay na sobrang saya, sobrang nakakagalak pag naglingkod ka sa Panginoon? Amen. Amen ba? At sobrang parang kulang pag wala ka sa Diyos. Di ba? Kasi po, lahat ng bagay ang makapag-satisfy lang sa atin is ang Diyos lang. Okay? What matters in life? Yung makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Okay, puso natin yun. Quick application sa umaga na ito. Para natin ma-apply ito. Okay? Number 1, palagi nating isama ang Diyos sa ating pamilya, pag-aaral, trabaho, pangarap, at iba pa. No? Isama natin si Lord sa pamilya. No? Ilagay natin si Lord. Huwag natin kalimutan si Lord sa ating mga pamilya. Amen ba? Sa ating mga pag-aaral, mga kabataan, huwag natin kalimutan ang Diyos sa ating pag-aaral. No? Huwag natin kalimutan. Sa mga nagtatrabaho, sa ating pangarap po, meron tayong mga pangarap, huwag natin kalimutan ang Diyos. Pangalawa po is, naisin natin magbigay naisin natin mabigyan ng kapurihan, kaluguran ng Diyos sa ating pamilya, pag-aaral, trabaho, at iba pa. Okay? Paano ba natin mabibigyan si Lord ng kaluguran, kapurihan si Lord sa ating trabaho, sa ating pag-aaral? Pag-aaral na mabuti, no? Huwag mandaya, no? Mag-excel sa pag-aaral para makapagbigay ka ng kapurihan sa Panginoon. Sa pamilya po, gawin natin sentro si Lord sa ating pamilya. Huwag natin kalimutan na manalangin sa ating pamilya. Huwag natin kalimutan na turuan yung ating mga anak patungkol sa ating pananampalataya. No, sa trabaho po, paano natin makapagbigay ng papuri sa Diyos sa trabaho? Maging masipag tayo sa trabaho natin. Maging tapat tayo sa trabaho natin. No? At sa pangarap po natin, bigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. And lastly po, pahalagaan ang mga bagay na eternal, hindi lang ang mga bagay na temporal. Okay? Pahalagahan ang mga bagay na eternal, hindi lang ang mga bagay na temporal. Ano ba yung mga bagay na eternal? Paglilingkod, pagsamba, no? Pagsuporta sa mga gawain ng Panginoon, paglaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Pananalangin, yun yung mga bagay na merong eternal purpose. Pahalagaan daw natin yun. Tama? Tama ba? Parang, di ba parang sa
sa dami na ating iniisip, sa dami ng takbo ng mundo na ito, parang minsan, Lord, tabi mo na kita, ha? Lord, tabi mo muna yung prayer. Lord, tabi mo muna yung pagbabasa ng Bible. Lord, saka mo na ako mag-church, ha? Di ba parang gano'n? Pero alam niyo po, sabi ng Bible, what matters in life is yung mga bagay na internal, not just yung temporal things. God, in the goodness of God, God allows us to enjoy yung mga temporal things. But yung temporal things, it will not last at it will not give us eternal satisfaction in life. Amen? Salamat po. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sige po, tayong lahat po ay sandaling yung mukha at manalangin sa umaga po na ito. Aming Diyos na dakila, may alin na aming buhay. Lord, salamat po.